Good morning po sa lahat. Tayo po mag-devotion. Tayo manalangin po sa Panginoon. Lord, kami po nagpapasalamat sa magandang umaga na binigay niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ngayon, araw na simulan lahat ng mga bagay para sa inyo. At salamat, Lord, na kami makapaggawa ng mga bagay na kailangan namin gawin. Bless niyo po yung bawat isa. Yung mga may sakit po, Lord, pagalingin niyo po. Yung mga may problema, Lord, bigyan niyo po sila ng lakas at samahan niyo po sila sa kanilang mga problema. And I pray, Lord, na hindi mawala yung kanilang pananampalataya. Ngunit ito ay lalong lumalim para sa inyo. Lord, basbasan niyo po kami habang kami po ay magbabasa ng inyong devotion. Maintindihan nawa namin ito at maisabuhay namin ng buong pagmamahal para sa inyo. Pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Halimbawa ng mga bulaklak. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Isaalang-alang ang mga liryo sa parang kung paano sila tumutubo. Hindi sila nagpapagal ni nagsisilid man. At gayon may sinasabi ko sa inyo na maging si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakagayak na gaya ng isa sa mga ito. Kaya't kung dinaramdam ng Diyos ng gayon ang damo sa parang na ngayon ay nabubuhay at bukas ay ihahagi sa hurno, hindi ba kayo lalong dadamitan niya o kayong kakaunti ang pananampalataya? Matthew chapter 6 verse 28-30. Marami sa mga taong nakausap ni Jesus ay malamang na may kakaunting pananamit sa kanilang pangalan. Kaya't itinuro niya muli ang kanilang kapaligiran sa pagkakataong ito ay ang mga bulaklak upang tiyakin sa kanila ang pagmamalasakit at paglalaan ng Diyos. Ang mga liryo sa parang ay maaaring isang pangkalahatang terminong ginamit para sa magagandang maiilap na bulaklak na napakalibot sa mga parang at mga burol ng Galilea. Ang gayong mga dekorasyon ng kalikasan ay walang pagsisikap na lumago at walang bahagi sa pagdidisenyo o pagkulay ng kanilang mga sarili. Nakikita ng hubad na mata ang karamihan sa kamangha-manghang detalye, lilim at kulay ng isang bulaklak. Ngunit sa ilalim ng mikroskopyo ay nagpapakita ito ng sarili nito na mas kahanga-hanga at masalimuot kaysa sa naisip ng mga tao noong panahon ni Jesus. Ang simpleng punto ay na kahit si Solomon, isa sa pinakamagagandang hari na nakilala sa buong mundo, ay hindi makapagbihis ng kanyang sarili tulad ng isa sa maliliit na bulaklak na saganang tumutubo sa gilid ng burol. Kung sinasabi ni Jesus sa mga may isang simpleng damit na huwag mag-alala tungkol sa kanilang pananamit, ano ang sasabihin niya sa atin? Kung ang Diyos ay nag-aabala na bihisan ang mga damo sa parang na may magagandang ngunit panandali ang mga bulaklak, gaano pa kaya siyang nagmamalasakit na bihisan at pangalagaan ang kanyang sariling mga anak? Kaya tanungin mo ang iyong sarili. Ang kalikasan ay talagang isang palaging paalala hindi lamang ng kamangha-mangha at karilagan ng Diyos, kundi pati na rin ng kanyang pang-araw-araw na probisyon. Marahil ang mga radikal na patakaran ng berdeng henerasyon ngayon, isang sigasig na malapit sa madalas na nagiging isang idolotorsong pagsasamba sa lupa, ay maaaring maging sanhi ng ating pag-iingat sa pag-aaral mula sa mundo sa paligid natin. Ngunit ang paglikha ay isang regalo ng Diyos sa atin na dinisenyo upang tulungan tayong tumingin sa Kanya bilang ating pinagmulan. Let's pray. Lord, salamat po Lord sa devotion na ito. Naway maintindihan namin kahit yung mga maliliit na bulaklak dyan na patubo-tubo lang at bukas ay tuyo na at pwedeng gawing mitya ng pagsunog sa mga bagay na kailangan namin, ay talagang binibihisan nyo. Huwag nyo po kaming pabayaan na mag-alala tungkol sa aming mga pangangailangan, damit, ang aming masisilungan, pagkat alam namin, Lord,
at nananampalataya kami galing sa inyong salita na kayo ang magbibigay ng mga probisyon sa amin sa aming pangangailangan. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa sobra naming pag-aalala at naway, Lord, hindi kami mag-alala at magkasala laban sa inyo. Dahil tulad nga po na inyong sinabi, ang pag-alala po ay ibig sabihin ay hindi kami nananampalataya o naniniwala na bibigyan niyo po kami ng mga pangangailangan namin araw-araw. Salamat po, Lord, sa lesson na ito at pinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.